views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Aarangkadang magsasaka, usapang RCEF na, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ayan, isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa Usapang RCEF. Ako po si Pia, ang inyong makakasama at makakakwentuhan sa special episode ng Usapang RCEF. Ayan, syempre, bago po tayo mag-umpisa, babatiin po muna natin ang ating mga butihing direktor dito po sa PhilMep. Ang ating Director 4, si Sir Dionisio G. Alvindia. Ang Director 3, si Sir Joel Vidator. Ang ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services na si Sir Elijah Davalos. Ang BPED Chief and Interim Head ng Coconut Trust Fund Facility Management and Operations Divisions na si Sir Andres Tuates Jr. At ang LSD Chief and Interim Director for Research and Development na si Sir Nelson C. Santiago. Good morning po. At syempre binabati rin po namin ang aming mga section heads sa STIPS at sa STIDS na sina Sir Jet Molek Subaba at si Ma'am Bes G. S. Magararu. At syempre isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyadong naririto at nakikinig, sa mga naka-fieldwork, sa ating mga magigiting na security guards at sa ating mga drivers na kasalukuyang nasa travel po. Naway lagi po kayong manatiling ligtas sa inyong mga biyahe. Ayan, so sa bagong usapang RCEF po ay tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Mula po ito sa layunin ng programa, requirements upang maging benepisyaryo, mga teknolohiyang ipinapamahagi, benepisyo para sa mga magsasaka, at kung paano po ito nakakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura ng bansa. Ayan. So, nung huling episode po ay tinalakay natin ang benefits of using machinery and implements in land preparation program. Kasama natin si Sir Jerwin Felix S. Ramos, ang Science Research Analyst mula po sa Technical Property Inspection or TPI unit ng ating ahensya dito po sa PhilMec. Kaya kung na-miss ninyo ang previous episodes natin ay maaari nyo po itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. Pero syempre bago po tayo magpatuloy sa ating programa ay narito po muna ang mga impormasyon at aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program ng nakaraang linggo. So sabay-sabay po nating panoorin at pakinggan ang balitang RCEF. Inspeksyon sa mga 4-wheel tractor isinagawa. Isinagawa ang inspeksyon at pagsusuri sa mga ipinamamahaging 4-wheel tractor sa 17 FCAs sa lalawigan ng Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sindangan, President Manuel Rojas at Zamboanga del Norte upang tiyakin ang maayos na kondisyon at kahandaan ng mga ito para sa aktwal na paggamit sa bukid noong April 20 to 24. FCAs mula sa iba't ibang probinsya sumailalim sa validation at monitoring. Isinagawa ang sunod-sunod na validation at monitoring activities sa mga FCA sa iba't ibang probinsya upang matiyak ang kanilang kahandaan at pagiging karapat-dapat sa suportang makinarya. Ito ay naganap noong April 20 hanggang 24 sa mga probinsya ng Bohol, Nueva Ecija, Ilocos Sur at La Union. Validation sa RPS-2 project sa Tayabas City isinagawa. Isinagawa ang validation activity para sa kahilingan ng CLGU Tayabas City para sa pagtatayo ng RPS-2 project noong April 20 to 21.
Tinalakay ng PhilMec ang technical requirements ng RPS-2 habang ipinakilala naman ng DARFO 4A ang mga programang maaaring suportahan ang proyekto. Pagsasanay sa 4-wheel tractor isinagawa sa Bohol. Isinagawa sa Clarin, Bohol noong April 22 to 23 ang isang espesyal na pagsasanay hinggil sa wastong operasyon at maintenance ng 4-wheel tractor. Binubuo ang aktibidad ng mga lecture at aktwal na hands-on demonstration upang higit na mahasa ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa paggamit ng makinarya. Site validation sa Leyte at Quezon para sa drying system project isinagawa. 2 batch ng site validation ang isinagawa ng PhilMec noong April 21 at 22 sa mga probinsya ng Leyte at Quezon upang suriin ang kaangkupan ng mga proposed locations para sa Drying System 2 project. Isang FCA mula sa Leyte at 2 naman mula sa Quezon ang na-validate para sa proyektong ito. FCA Special Meeting isinagawa sa Leyte. Isinagawa noong April 21 ang isang special meeting kasama ang San Antonio Farmers Association ng Dulag, Leyte. Dinaluhan ito ng mga kinatawan na PhilMec, DOLE, DARFO 8, APCO at Municipal Agriculture Office ng Dulag. Tinalakay ang mga concerns sa operation at management ng agricultural machinery. PhilMec nakiisa sa first quarterly RMC meeting. Nakiisa ang PhilMec sa isinagawang first quarterly Regional Management Committee meeting sa Tarlac City, Tarlac na dinaluhan ng DARFO 3 at iba pang attached agencies ng DA noong April 23. Tinalakay sa pulong ang harmonization ng mga proyekto at programa ng iba't ibang ahensya. SMC meeting isinagawa sa Leyte para sa second crop 2026. Isinagawa noong April 23 ang System Management Committee meeting sa Hindang, Leyte para sa second crop ng calendar year 2026 ng Irrigators Association ng Hilongos Hindang River Irrigation System. Ipirenesenta ng PhilMec ang kanilang mga programa kabilang ang RCEF 2.0. Pagsasanay para sa masagana rice clusters sa Iloilo at Antique isinagawa. Isinagawa noong April 24 ang pagsasanay sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga farmer leaders ng masagana rice clusters mula sa Iloilo at Antique. Naging resource person ang kinatawan ng RCEF Mechanization Program kung saan tinalakay ang mga technical at minimum documentary requirements ng programa. Ayan, at yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para po sa karagdagan update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. I-like at i-follow din po natin ang aming mga official social media accounts ng Radyo Agri 90.1 FM. Ayan, so ngayong special episode po ay makakasama po natin si Engineer Robert C. Pajarillo, ang Science Research Analyst mula sa Technical Property Inspection Unit o TPI ng ating ahensya ng PhilMec. Tatalakayin po natin ang benefits of planting settings of rice transplanter. Ayan, magandang araw po Engineer Pajarillo. Baka may gusto po kayong batiin or i-shout out? Good morning po sa ating lahat ng mga viewers at sa mga tagapakinig po dito po sa Radyo Agri at shoutout po sa mga kasamahan ko po sa TPI. Good morning guys. Yan. So sir, para umpisahan na po natin ang ating talakayan at para po sa mga hindi nakakaalam, maaari nyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers kung ano-ano po ba ang mga planting settings na ina-adjust sa rice transplanter? Sa ating pong mga transplanters, meron po tayong mga ina-adjust bago po tayo magsimula sa operation. At ito po yun yung mga planting settings. Meron po tayong 3 planting settings.
Ito po ay ang planting distance. Sa planting distance, dito po ina-adjust natin kung gaano po kalayo at kung gaano kalapit yung itatanim po ng ating pong mga transplanters. Pangalawa po is yung planting density. Sa planting density po, dito po nai-adjust naman natin kung gaano karami at kung gaano kaunti po yung kukuhanin ng ating pong mga rice transplanters. At panghuli naman po yung ating pong planting depth. Sa planting depth po, dito naman po natin may i-adjust kung gaano po kalalim yung pagtanim po ng ating mga transplanters. Okay, so meron siya, sir, parang Tatlo tatlong po, settings na planting po. settings. Planting settings. Okay po. So, sir, ano naman po yung kahalagahan ng tamang planting settings kapag gumagamit po tayo ng rice transplanter? Ang mga planting settings po natin, lalo na po kung tama ang pag-adjust po natin sa planting settings, ay napakahalaga po bago po tayong mag-operate. Dito po kasi, dito po natin makikita kung tama yung ating pong lalim ng pagtanim sa pagitan po ng ating mga tanim, at ganoon din po kung gaano karami yung ating pong mga itinatanim. Kaya po bago po tayo magsimula sa operation, kino-consider din po natin na yung variety ng ating pong gagamitin na palay or punla bago po tayo mag-adjust sa ating pong mga planting settings. Meron po kasi tayong mga inbred na variety, mga hybrid na variety. So kung inbred variety, i-adjust po natin yung planting settings according po dun sa pangangailangan ng ating inbred variety. Ganoon din po sa mga hybrid na variety. Ngayon po, bukod po sa variety, kino-consider din po natin yung condition ng lupa po natin, ng field po natin. Kasi po kapag tama po yung ating planting settings, magkakaroon po tayo ng magandang recovery sa ating pong mga punla pag itinanim. Magiging pantay-pantay po yung tubo ng ating mga punla. May iwasan po natin yung mga missing hills. At ito po ay magre-resulta sa mas maganda po na ani ng ating mga palay. So, sir, parang magiging depende din po yun sa variety ng Yes po. Ng pag-adjust po natin sa planting settings. Tsaka dun po sa Field. Okay, ayan. So, sir, ano naman po ang epekto ng planting distance at depth sa paglaki po ng palay? Ang planting distance at ang planting depth po ay nakaka-apekto po sa paglaki, ngayon din po sa kalusugan at sa magiging ani po ng ating palay. Kaya po kahit gaano kaganda ang ating pong makinarya, kung hindi po tama yung lalim at hindi po tama yung pagitan, ay makaka-apekto pa rin po ito sa magiging resulta po sa ating bukid. Una po sa planting distance. Kapag po tama yung distansya o yung agwat ng ating mga punla, magkakaroon po ito ng sapat na sunlight, sapat na air circulation na maaring maiwasan o mabawasan po natin yung mga sakit, at magiging productive po yung tillering ng ating mga punla. At magre-resulta po ito sa mas magandang pag-ani. Kapag naman po masyadong malayo ang pagitan po, ay syempre konti po yung matatanim natin ng mga punla. Ganun naman po kapag masyadong malapit, ay magsisiksikan yung mga halaman at mag-aagawan po sila sa nutrients, at may mga halaman po tayo na hindi masyadong may expose sa sunlight. At bababa po yung productivity ng pagtitillers po niya, at magre-resulta po sa mas mababang pag-ani. Sa planting depth naman po, kapag naman po tama yung ating pagkakatanim, yung lalim ng tanim, ay mabibilis po yung recovery ng ating seedlings. Tapos po, mataas ang survival rate. Kapag naman po masyadong malalim ang pagkakatanim, may hirapan po tumubo yung ating mga halaman, so mas mababa po yung survival rate. Kapag naman po masyadong mababaw, ay magre-resulta naman po ito sa maraming missing hills. Dahil po hindi po maganda yung pagkaka-establish niya sa lupa, madali po siyang aalis na o matatangay ng mga tubig po. So kapag po tama ang ating pong settings sa planting depth at sa planting distance, ma-attain po natin yung mas productive na tillering ng ating pong mga palay, at magre-resulta po sa mas magandang ani. Okay. So, sir, hindi naman siya sobrang technical, parang ganon. Kasi di ba parang pati yung distance, depth, kailangan accurate po ba siya, sir? Or depende po yun sa mga variety or tsaka sa depende field po? Po sa variety. Kasi usually po kapag inbred variety, in-adjust po ng mga operators po natin, mas malapit po at mas madami. Kasi po yung
sa tubo din po nung mga varieties natin. Pag sa hybrid po kasi mas malago po siya mag-tillers. So, doon po, mas ina-adjust po nila ng mas malayo yung distansya. At mas konti yung dami ng punla po. Okay, ayan. So, ayan, mga ka-Radyo Agri, sana po ay nakapag-take down notes kayo at nakatulong yung mga information na binahagi po sa atin ni Engineer Robert Pajarillo. Ayan. So, wag po muna kayong aalis. Siyempre, magbabalik pa si Engineer Pajarillo para sa mga karagdagang impormasyon na ibabahagi po niya sa atin. At sa mga nagpaplano naman po magsumite ng application upang maging benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program, ay narito po ang listahan ng PhilMech Office by region, kasama na rin ng mga focal persons na maaari ninyong i-contact. Starting with Luzon, for Region 3 covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento or you may visit her at FMFOD office, PhilMech CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2 covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan. Or you may contact her through 0906-687-1855. For Region 4A covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila. Or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon or you may visit him at FMFOD office, PhilMech CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5 covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr. or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6 covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island region covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8 covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balencisayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9 covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisha Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10 covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban
or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. Or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Venabista, or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio, or you may visit him at PhilMec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangkakala, or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. At yan naman po ang mga regional focals at PhilMec offices na maaari ninyong i-contact kung meron po kayong mga concerns. Bago po tayo magpatuloy ay magbasa po muna tayo ng mga comments at pagbati sa ating live viewers. Ayan, sa ating DA PhilMec Facebook page. Ayan, so from Mafsi, ayan, Ampuan, ayan, congratulations PhilMec, ayan, from Al-Asan Community Economic Agriculture Cooperative. Ayan, watching daw po. Hello po, sir. At kay Ma'am Cecil Alejo, ayan, congratulations, PhilMec. Ayan, from Pigdaulan Farmers Cooperative. Ayun. Farmers Agriculture Cooperative. Ayan, ayan. Thank you po sa inyong pagbati at sa inyong panunood sa ating Facebook Live. Ayan. So, para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, syempre kasama po pa rin natin si Engineer Robert Pajarillo. Ayan. So, sasagutin po niya ang ating mga natitirang katanungan, sir. So, para po sa ating next question, paano po nakakatulong ang rice transplanter sa pagbawas naman po ng gastusin sa production po ng palay? Okay. Isa po sa dahilan bakit isinusulong po yung paggamit ng rice transplanter, yun nga po ay mapababa yung gastusin po natin sa production ng palay. Una po sa labor cost. Na sa manual po kasi ng pagtatanim, kakailanganin po natin ng 12 hanggang 20 na katao po para po tapusin ng isang hektarya sa loob ng isang araw. Kung ikukumpara po natin yun sa paggamit ng mga transplanters, kakailanganin lang po natin ng 1 hanggang 2 na katao para po mag-operate at kaya na po tumapos. Sa walk-behind transplanters, kaya po niyang magtanim ng 1 hanggang 1.5 hektarya po sa isang araw. Sa riding type naman po, kaya naman po tumapos nito ng 2 hanggang 3 hektarya. So doon pa lang po, bukod po sa nababawasan natin yung labor cost, ay napapabilis din po natin yung trabaho po natin. Bukod po doon, natitipid din po tayo sa paggamit ng mga binhi kasi po dahil precise yung pagtanim ng ating mga transplanters, natatansya na po natin kung gaano karami yung gagamitin po nating mga punla. So, nakokontrol po natin yung dami ng mga punla. At panghuli po, nakakatipid din po tayo sa paggamit ng mga abono at pesticide. Kaya po nung sinabi natin kanina, nakokontrol po natin yung distansya ng ating pong mga punla sa pagtatanim. Dahil po nakokontrol po natin ito, pantay-pantay na po yung distansya ng ating mga pananim, mas madali pong i-manage yung pagdadamo at yung sa insekto po. Okay, so kumbaga sir, makikita yung difference sa paggamit po ng transplanter kaysa dun sa manual. Opo. Okay po. Sir, ano naman po yung papel ng RCEF Mechanization Program sa pagpapalagana po ng paggamit ng rice transplanter?
Napakalaki po ng papel ng RCEP Mechanization Program sa pangunguna po ng DA PhilMec para po maipalaganap ang ating pong mga rice transplanters sa ating pong mga magsasaka. Una po niyan, sa pangunguna po ng DA PhilMec, namimigay po tayo ng mga transplanters, mga makinarya po sa ating mga farmers cooperatives and association. Dahil po dito, yung mga individual farmers natin na walang kakayahan po na makabili ng mga transplanters ay nakaka-access po sila through farmers cooperatives and association. Bukod po doon, nagbibigay din po tayo ng mga trainings sa mga beneficiaries po natin. Tuturuan po sila kung paano po yung tamang operation, ganoon din po sa mga basic maintenance para po matiyak natin na nagagamit po nila ng tama yung ating pong mga transplanters. At panghuli po, nababawasan po natin yung mga gastusin po natin sa production. Ganon din po, napapataas naman po natin yung kita ng ating pong mga magsasaka. Through RCEP Mechanization Program, unti-unti po nating nailalapit ang mga modernong teknolohiya sa ating pong mga magsasaka katulad na lang po ng mga rice transplanters. So, importante din sir na syempre maka-attend po tayo ng mga trainings. Opo. Kasi dun po nyo tinuturo kung paano pag-operate. Tama po ba? Pag-operate po, ganun din po sa mga maintenance po. Ayan. So, yun, katulad nga po sir ng mga previous topics namin, laging from training division din po kasi yung mga guests namin. Sinasabi po nila na importante talaga yung pag-attend, lalo na dun sa operations tsaka maintenance, yung nagiging topic nyo, sir. Kasi, yun nga po, bukod sa, syempre medyo technical yung paggamit ng mga machine, syempre dapat yung maintenance din, mai-ano din natin. Ayan. So, sir, para sa ating huling katanungan, paano po nakakatulong ang mekanisasyon sa pagtatanim at pagpapabilis ng proseso ng pagsasaka? Malaki po ang naitutulong ng mekanisasyon sa pagtatanim, tulad po ng rice transplanters, sa pagpapabilis po ng proseso ng ating pong pagsasaka. Sa manual po kasi ng pagtatanim, aabutin po 12 to 20 na katao po kailangan natin. Tapos tatapusin po nila ito sa isang araw, depende pa po kung matapos po nila ng isang araw po yun. Compare po sa may mechanize, gamit po ng mga transplanters, kaya po nating tapusin yung trabaho ng ilang araw ng ilang oras na lang. Gaya po nung nabanggit natin kanina, 1 hanggang 3 hektarya po kaya tapusin ni transplanter. Bukod po sa pagpapabilis ng mga trabaho po natin, napapadali din po ang ating trabaho, na nagiging efficient din po yung pagtatanim natin. So, sa mechanization, bukod po sa pagpapadali at pagpapabilis ng trabaho, na itataas din po natin ang productivity ng ating pong pagsasaka at naibibigay po natin napibigyan po tayo ng mas mataas na paghani po. Ayan. So, kitang-kita talaga sir yung difference po ng manual na pagtatanim compare dito sa paggamit ng ating mga machine na rice transplanter. Ayan. So, ayan po ang mga impormasyon na hatid sa atin ni Engineer Robert Pajarillo. Sana po ay nakapag-take down notes po kayo, mga Karadyo Agri. Wag po muna kayong aalis at atin po munang panoorin ang boses ng magsasaka. Ako po si Alvin Oxon, Pamulo ng RTS ng Bayan ng Aliaga. Ang mga nakuha po namin makinera sa PhilMec ay ang harvester, traktora, transplanter, isang riding, saka 2 walk behind na transplanter. Saka po meron kaming mga attachment na nakuha namin ay ang disc pro ay yung levy maker. Yung levy maker po nakatulong sa amin sa pagpapilapil ng aming mga member. Yung mga spare parts naman po ng ating transplanter available naman po sa Adamco. Mabilis po silang rumisponse dahil yung kami naman po ay tumatawag nung kung may warranty pa itong aming makinarya. Traktora, saka itong harvester, madali po makakakuha sa kanila. Tumawag lang po sa kanila at pagpunta po namin doon, makakakuha na po kami ng piyesang available dito sa aming mga unit na nakuha sa Adamco. Yung riding type na namin, transplanter, madali rin po kami nakakakuha ng piyesa doon naman po sa Ford Tractor, Philippines. Yun po, pagka tumawag po kami sa kanila, kung kaya po nilang heavy duty yung pyesa,
niyati po nila kagad. Hindi na po kami pumupunta sa kanilang opisina para bumili pa. Sila na po nagpupunta rito para i-deliver yung pyesa. Magagandang klase pong yung makinarya ito, hindi po sirain na katulad ng mga inaano nila na ibang unit na konting panahon lang nasisira. Ito po hindi. Ilang panahon na po sa amin to, hindi po nasisira. Talagang sirain dyan. Itong talim blade lang na roto, natural po na pinapalitan namin yon. Pero available pa rin po sa kanila. Ang mga pyesa na yan, at matitibay po ang mga piyesang kanilang mga dinideliver. Papasalamat po kami sa Filmic at kami po binayayaan at binigyan ng ganitong makinarya para po makatulong naman sa aming mga member at sa aming magsasaka dito sa bayan ng Aliaga. Ayan, at yan po ang ating mga beneficiaries na nakatanggap ng mga makinarya mula po sa Aliaga, Nueva Ecija. Na may makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. Ayan, so dito po nagtatapos ang ating episode tungkol sa benefits of planting settings of rice transplanter. Ayan, syempre maraming salamat po Engineer Robert Pajarillo sa pagbabahagi po ng mahalagang impormasyon para po sa ating mga listeners and viewers. Thank you po, sir. Ayan, so maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa episode po natin ngayon. Lagi po sana kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEP Mechanization Program. Hanggang sa susunod, ako po muli si Pia. Lagi po nating tatandaan na sa RCEP Mechanization Program ng Filmic, may makinarya kang maaasahan. Ito po ang usapang RCEP, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ka-RCEP, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM Filmic. We are located at ACMEC Earn Building, Filmic Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM Filmic. We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. May tanong o komento? Text o tawag lang sa 0962-119-7445. Radio Agri 90.1 FM Filmic. Kasaganaan para sa bayan.